Ngayon pag-uusapan natin ang mga leaks patungkol sa One Piece Volume 4 Billion. Bali naglalaman nga ito ng mga malalaking detalye patungkol sa karakter ng One Piece na si Shanks, at pati na din ang ilan pang mga detalye sa kanyang crew members. At nga pala mga boss, hindi nga daw ito kasama sa spoilers ng One Piece Film Red, dahil nagmula nga daw ito sa One Piece Volume 4 Billion. At ang unang nilalaman nga ng page na ito ay yung patungkol sa God Valley Incident, dahil ipinakita nga dito ang Roger Pirates na paalis na mula sa God Valley dala ang napakaraming mga kayamanan. At ang sabi pa nga ni Roger ay napaka-fruitful nga daw ng resulta nito. Ibig sabihin ay masasabi natin na ang isa sa mga pakay talaga ni Roger sa God Valley ay yung mga kayamanan doon, dahil kung maaalala nyo nga, na noong napag-usapan ang God Valley Incident ay sinabi nga ni Sengoku na nagkataon nga na doon nagkita sina Roger at si Garp. At sa sinabi naman ni Roger na fruitful result ay possible na mayroon itong double meaning. At ang una nga ay ang ibig sabihin lang talaga nito ay maganda ang naging resulta dahil marami nga silang nakuhang treasure. Ang pangalawa naman ay ang mga devil fruit, dahil alam naman natin na ang mga members ng Rocks Pirates ay malalakas na devil fruit users. Kaya may possibility na sa God Valley talaga nagmula ang mga malalakas na devil fruits na ito. At mas pinagtibay pa ito dahil na din sa revelation na nakuha ni Big Mom ang fish fruit na binigay niya ito kay Kaido pagkatapos ng God Valley Incident. Or pwede rin nating sabihin na may mga nakita silang importanteng devil fruit doon sa God Valley. At ngayon ay mapunta naman tayo sa second page ng Volume 4 Billion. Bali sa second page nga ay nagpapatuloy pa din ang pagsasaya ng Roger Pirates sa mga nakuha nilang kayamanan, nang bigla na lang gumalaw ang isa sa mga treasure chest nito, at pagkabukas nga nito ay nakita nila ang isang red hair baby. Bali napaka-importante nga ng details na ito, dahil kung maaalala nyo nga, na noong buhat-buhat ni Rayleigh at ni Roger sila Momonosuke at si Hiyori ay sinabi nga nila na matagal na din noong huli tayong nakabuhat ng bata. Ibig sabihin ay si Shanks nga talaga ang tinutukoy nila dito. At nga pala mga boss, may mga confirmed timeline na din na binigay si Oda sa volume na ito. Particular na nga ng mga timeline na related kay Shanks. At magsisimula nga ito noong ipinanganak si Shanks 39 years na ang nakalipas. At noong 38 years naman ang nakalipas ay nangyari na nga ang God Valley Incident kung saan doon nakita ni Roger ang isang treasure chest, at napag-alaman nga natin na sa loob nito nakita nila ang isang taong gulang na bata na si Shanks. At noong 25 years ago naman ay na-disband na nga ang Roger Pirates kung saan 14 years old pa lamang ang edad ni Shanks. At noong 24 years ago naman ay nangyari na nga ang execution sa Pirate King na si Goldie Roger kung saan ito na nga ang simula ng Great Pirate Era. At ang edad nga ni Shanks dito ay 15 years old pa lamang. At noong 21 years ago naman ay pinanganak na nga si Yuta. At noong 19 years naman ang nakalipas, habang 2 taong gulang pa lamang si Yuta ay inatake ang kanilang village ng mga pirata, at napatay nga ang kanyang mga magulang at nadakip siya ng mga pirata. Pero ang mga piratang ito ay nakasalubong si Shanks kasama ng kanyang crew, kaya dahil doon ay natalo ang mga pirata na ito at nailigtas nga nila si Yuta. At noong 13 taon naman ang nakakalipas ay doon na kinuha ni Shanks ang Gomu Gomu no Mi mula sa marine ship na binabantayan ng Cypher Paul member na si Huzhu. At sa kaparehong taon nga nito, si Shanks at ng kanyang crew ay pumunta sa East Blue, at nanatili nga sila sa Fuchsia Village sa gilid ng Goa Kingdom ng 1 taon. At noong 13 to 12 years ago naman ay doon na nagkita at nagkakilala na nga si Yuta at si Luffy. Bali ang edad nga ni Yuta noon ay nasa 8 or 9 years old, samantalang si Luffy naman ay nasa 6 or 7 years old pa lamang. At dahil magkalapit ang edad nila ay naging magkaibigan nga ang dalawang ito. At noong habang naglalaro naman sila ay kumanta nga si Yuta habang nag-iisip ng mundong puro kasiyahan. Pero sinabi nga ni Luffy na ayoko na nga, dahil hindi ako interesado sa Imagine World. Samantalang ang edad naman ni Shanks noon ay nasa 26 or 27, at sinabi din dito na hindi niya pinayagan si Luffy na sumama sa kanyang crew.
Dito sinabi din na iginuhit nga ni Luffy ang straw hat ni Shanks. At ang sagot naman ni Yuta ay ang pangit naman yan, straw hat ba yan? Pero ang sagot nga ni Luffy ay gagawin natin itong simbolo ng New Era. Ngayon ay mapunta naman tayo sa mga detalye patungkol sa red-haired pirates. Bali ang kapitan nga ng pangkat na ito ay si Shanks. At si Shanks nga ay natagpuan ng Roger Pirates noong 1-year-old pa lamang siya, at nanatili nga siya sa Roger Pirates at sinama siya sa mga paglalakbay nito. At noong 12 taon naman ang nakalipas, noong Chapter 1, ang bounty ni Shanks ay nagkakahalaga ng 1.4 billion belly kung saan tinatawag nga siya na The Killer of Observation Haki, dahil kaya niyang makontrol ang hininga ng mga tao at kaya niyang ang kontrahin ang Advanced Observation Haki nito upang hindi ito makakita ng future. At ayon nga dito ay sobrang lakas ng haki ni Shanks, at ginagamit niya ang naglalagablab o umaapoy niyang espada laban sa kanyang mga kalaban. At dagdag pa dyan ay sinabi din ni Oda na mayroong sariling plano si Shanks sa mga New Era. At ngayon ay mapunta naman tayo sa right-hand man na si Ben Beckman. Si Ben Beckman nga ay ang kanang kamay ni Shanks, at sinasabing malaki ang kanyang effectiveness sa pakikipaglaban at siya ay mabilis din. At isa siyang karapat-dapat na vice captain, dahil ang kanyang ugali ay kalmado lang at malalim mag-isip habang ang iba ay mahilig lang sa mga kasiyahan. At magaling din nga siya sa paggamit ng haki, at ang kanyang rifle bullets ay sobrang lakas kung saan kaya nitong tumagos sa katawan ng kanyang kalaban. At sinabi din dito na gusto niya ding mambabae, at gusto nga din siya ng mga babae. Ang title nga ni Yasopp na Chaser ay nakakatakot. Pero kahit pamalayo sa pamilya ay mahal niya pa din ang mga ito. At mataas ang tingin sa kanya ni Usopp, at proud din si Usopp sa landas na tinahak ng kanyang ama na si Yasopp. Ang sniper skills niya naman ay sobrang taas dahil hindi ito nagmimintes ng target at magaling din siya gumamit ng haki. At kumakain din siya ng crustacean habang may balat pa nga, at gustong-gusto niya din ang pagsasayaw. Si Lucky Roux ang chef na responsable para sa kalusugan ng crew, at hindi nga siya magaling sa mga babae. Pero magaling din siya gumamit ng hockey at umaatake siya na parang bola ng bowling, at ang kanyang mga muscle sa binti ay talagang malakas at magugulat ka dahil ito ay flexible. At kahit habang nakikipaglaban siya ay nagugutom pa din siya dahil sa malaki niyang stomach, kaya may makikita ka sa kanyang pisngi na mga tira-tirang laman at buto, pero ang kanyang malapad na katawan ang kanyang weapon. At pagdating naman sa mga normal na araw, si Lucky Roux ay mahilig mag-joke o magpatawa, pero pagdating sa labanan naman ay siya ang tipo na handang magsakripisyo alang-alang sa adventure. Siya ang navigator ng red-haired pirates, at pagdating sa labanan ay umaatake nga siya gamit ang stomping kick, at gumagamit din siya ng acrobatic juggling two-sword style, at magaling din siya sa depensa. Dito sinabi nga ni Oda na napakalakas ng atake nito, dahil habang si Monster ay lumalaban para makapagbigay ng oras, si Bunk Punch naman ay naghahanda ng isang atake na kinakailangan ng oras para mag-release ng napakalakas na suntok sa malakas na kalaban. Si Hongo ay weapon specialist kung saan kaya niyang baklasin ang mga armas ng sobrang bilis, at gusto din ni Hongo ng malinis na kapaligiran. Si Lime Juice naman ay katulad nga ni Sanji na lumalaban siya sa air o sa ere, at gumagamit nga siya ng electric stick sa pakikipaglaban. Si Howlang Gab naman ay umaatake gamit ang cutting howlang, at sinabi din dito na ayaw niya din sa mga insekto at mga multo. Si Rockstar naman ay lumalaban gamit ang smashing sword style, at naguhukay nga siya gamit ang sword na parang drill, at meron siyang malakas na sense of justice at naniniwala siya na dapat lahat ay sumunod sa mga rules. Bali dito na po natatapos ang video natin. Ano po ang masasabi nyo sa video na ito? Bali pag-usapan na lang po natin ito sa comment section.